Nako, mukhang kinawawa ang gilas natin ah. Sa palagay ko, si CTC nataranta kay Hollis Jefferson at siya lang ang focus ng depensa niya. Pero naiiwan naman na open ang mga kasamahan niya. Tapos yung mga big man natin, hirap makalusot sa ilalim. Pangalawang update para sa mga Magnolia fans, magdiwang na kayo dahil alam nyo ba na ang Magnolia ngayon ang may pinakabigating roster, hindi dahil ang dami nilang magagaling na players, kundi hinahasa na po ngayon ng Magnolia ang lahat ng kanilang players mula sa first 5 hanggang sa mga bench players. At alam nyo ba, nasabi ni Paul Lee, ang ganda daw ng kombinasyon nilang lahat kasi puro sila mga role player. Aabangan talaga namin yan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Unahin na muna natin ito sa Magnolia. Alam nyo ba na sila ngayon ang sinasabing may pinakabigating roster sa darating na season dahil sa kung paano nila hinahasa ang kanilang mga players mula sa main players hanggang sa mga bench players nila. Maraming players din ang pinag-sign nila ngayon at mukhang seryoso na nga ang management na hasain at gamitin silang lahat kasi naman na-inspire po ang Magnolia dahil sa ganda ng nilalaro nila nung PBA On Tour at ang ganda din ng pinakita ng mga bench players nila. Tuwang-tuwa nga si Coach Chito sa mga napapansin niya. Naisipan niya paano kaya kung sagadin niya ang kanyang mga players nang sa ganon mahasa sila at magamit. Naku, buti pa si Coach Chito, gagamitin pa yung bench players niya. Ayon nga kay Paul Lee, bilang leader ng team magigiveaway daw siya para kay Jerick Ahanmisi. Magiging star player daw nila ito at susunod daw na mabibigyan ng more minutes sina Ryubu at Jed Mendoza. Tapos may 4 na players pa raw ang papalaring makakatikim ng magandang exposure. Pati yung bagong na draft sa kanila, makakatikim rin ng minuto. Ayon pa kay Paul, matagal-tagal pa naman ang upcoming season pero planado na yan lahat. Maaga rin silang nag-ensayo lalo na nabuo pa rin ng core dahil hindi natuloy si Calvin sa gilas. Magandang bagay talaga na hasain ng mga ika ngay seldom used ng mga players dahil nakakakuha sila ng kumpiyansa. Hindi sila nagiging kabado at nakakatulong ito sa karera nila kasamang mahaba-habang experience on court. Kilala din ang Magnolia na gumagawa ng ganitong practices since no si Coach Tim pa ang coach hanggang sa na-maintain ito ni Coach Chito Victorero. Masasabi ng Magnolia ngayon na handa na sila. Mukhang ito lang yata ang nag-iisang team sa SMC na nagbibigay ng mahabang minuto sa mga bench players nila. Pero sila pa din ang naglalaro ng small ball, fast-paced run and gun system. Wala din silang balak ngayon na mag-trade. Pero balita ko may isa pang guardia at isang big man silang kukunin. Yung isa mula daw sa Northport. Tapos yung isang guardia, isa rin to sa mga rookies na na-draft last week. Tsaka may kipag-agawan daw sila sa isang big team doon sa isang tall guard na napaka-athletic at versatile. Kasi alam nyo, gusto rin na Magnolia magkaroon ng guard na mala Mikey Williams at Jamie Malone sa combination. Tapos yung kukunin lang big man, tamang-tama, napaka-shooter din ngayon. Paano na lang kapag nabuo sila at nakuha ng Magnolia ang gusto nila? Si Calvin, aging na rin. Si Sangga lang nagiging injury prone. Kaya dapat lang mag-explore na sila ng young talents gaya ng ginagawa ng ibang SMC teams. Sa upcoming 48 season ng PBA ngayong buwan ng Nobyembre, tingnan natin kung ang nilalaro ba ng Magnolia sa PBA On Tour ay ganun pa rin sa regular season at kung uubra ba ang bagong plano ni Coach Chito sa kanyang core kasama ang mga bench players. Tara, dito na tayo sa main update natin. Ako, mukhang kinawawa ang gilas natin ah. Sa palagay ko, si CTC nataranta kay Hollis Jefferson at siya lang ang focus ng depensa niya. Pero naiiwan naman na open ang mga kasamahan niya. Tapos yung mga big man natin, hirap makalusot sa ilalim. Habang hirap tayo, si Hollis Jefferson naman, sinamantala ang pagkakataon na makuha nila momentum. Trash talk tuloy si RSJ at kakainin pa yan ang buong-buo ng Gilas squad. Kasi nagpabaya ang squad natin sa depensa. Yung firepower talaga ni RSJ, as expected, sobrang unstoppable niya mga quiz. Yung sinasabi na nasa katauhan daw ni RSJ si Kobe, mukhang nagkatotoo nga. Yung Gilas naman, wag yung ma-offend ha. Ang pangit ng ball movement natin. Ibang-iba doon sa recent plays. Ito na nga bang sinasabi ko kasi mga weak teams pa naman na nakalaban natin kaya hayon, hindi mo alam kung talagang magaling na ba tayo. Napansin nyo ba na parang pinagtatawan lang tayo ng Jordan? Anak nang, ang sama ng first half, 42 ang Jordan habang tayo napapako sa 29. Tsaka bumalik na naman yung sakit natin na minamadali lang yung tira. Parang bahala na kung pumasok o hindi. Ang ganda din ng depensa ng Jordan. Hindi nga tayo halos makalapit tsaka kapos ang outside shooting natin. Kailangan ni JB ang gas at tulong mula sa mga kasamahan para makausad. Pero sa ikatlong quarter
quarter dahil hindi pa tapos ang laban, nakahabol po tayo. Salamat sa determinasyon ni GB at CJ Perez, tumabla pa nga tayo sa 48 hanggang sa naging mainit ng labanan ng dalawang bansa. Kaso sa fourth quarter, kinain tayo sa samot-saring turnovers kaya wala rin. Ano pa bang masasabi natin dito? Alam ko mga netizens, panay sisi na naman kay Coach Tim kasi wala daw penetration, walang counter plays, tsaka wala tayong magagawa. Hirap si JB kay RSJ eh. Tapos babad masyado si JB kaya kita mo sa mukha, napagod masyado. Ngayon natalo tayo. Ano sa palagay nyo? Ano kapag patalo sa Gilas? Comment nyo lang sa baba.